Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nanonood ng video na ito ngayon, pakiusap lang. Huwag ninyong skip ang unang ilang minuto dahil ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay maaaring magbago ng inyong buong buhay sa retirement. Hindi ito exaggeration, hindi ito clickbait. Ito ay totoo at kailangan ninyong marinig ito habang maaga. Mayroon akong pinsan na si Aling Nena. 72 years old na siya, nakatira sa Cavite at buong buhay niya ay nagtatrabaho siya bilang labandera at tindera sa palengke. Hindi siya naka-SS, hindi siya nakagsis, at sa loob ng maraming taon, naniniwala siyang wala siyang karapatang tumanggap ng anumang pensyon mula sa gobyerno. Kaya naman, kahit matanda na siya, nagtatrabaho pa rin siya. Nagtitinda ng mani sa kanto, umaasang makatulong kahit papaano sa kaniyang pang-araw-araw na gastos. Ito ang kwento ng milyon-milyong Pilipinong senior na tulad ni Aling Nena, mga taong nagbigay ng kanilang buong buhay sa pamilya at komunidad, ngunit naiwanang walang proteksyon sa katandaan. Pero ngayon, magbabago na lahat iyon. Dahil ayon sa pinakabagong balita mula sa gobyerno, ang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas ay opisyal na nang inaprubahan. Lahat at ibig sabihin nito ay lahat ng mga Pilipinong may edad 60 pataas. Kahit hindi sila dating miyembro ng SSS o GSIS, kahit hindi sila nakapagbayad ng kahit isang pisong kontribusyon sa kanilang buhay, ay magiging karapat-dapat na makatanggap ng buwanang tulong pampinansyal mula sa pamahalaan. Ito ang pinakamalaking retirement reform sa kasaysayan ng ating bansa at kayo ay nasa tamang lugar para malaman ang lahat ng detalye nito. Manatili kayo. Naipapaliwanag ko ang bawat detalye kung magkano ang matatanggap ninyo, kailan ito darating, paano kayo mag-a-apply, at ang mga mahahalagang bagay na dapat ninyong malaman para hindi kayo maiwanan o mabawasan ang inyong benepisyo. Ito ang video na pinakamahalaga para sa inyong kinabukasan. Bago natin pag-usapan ang mga numero, mahalaga muna na maintindihan ninyo kung ano talaga ang Universal Social Pension at bakit ito napakahalaga. Sa loob ng maraming taon, ang pension system ng Pilipinas ay nag-a-apply lamang sa mga dating empleyado, yung mga naka-SS kung siya ay private sector worker or naka-GSIS kung siya ay government employee. Ibig sabihin lahat ng mga manggagawang impormal ang ating mga magsasaka, mangingisda, labandera, tindera, at ang ating mga minamahal na nanay at lolo at lola na nagtatrabaho sa loob ng bahay para sa pamilya nila, sila ay naiwanang walang retirement protection. Dati mayroon ng tinatawag na social pension para sa mga indigent senior citizens. Ito ay 500 bawat buwan. Ngunit hindi lahat ay nakakuha nito dahil limitado ang pondo at mahigpit ang mga requirements. Maraming seniors ang naghihintay ng taon-taon bago pa man makatanggap. Ngayon, sa ilalim ng bagong batas na ito, pinalawak na ang coverage upang maabot ang bawat senior citizen sa buong bansa at ang halaga ng pensyon ay pinalaki na rin ng malaki. Ang bagong Universal Social Pension ay hindi na para lamang sa mga indigent o mahirap. Ito ay para sa lahat ng senior citizens anuman ang kanilang pinansyal na kalagayan, anuman ang kanilang trabaho noon, at anuman ang kanilang kontribusyon sa SSS o GSIS. Ito ay isang karapatan, hindi isang awa. At iyan ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong matandaan ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalaga, ang mga numero. Ayon sa aprobadong batas, ang Universal Social Pension ay nahahati sa dalawang antas batay sa edad. Para sa mga senior citizens na nasa pagitan ng 60 at 64 years old, ang buwan ng pensyon ay magiging PH 500,500 bawat buwan. Alam ko, mukhang maliit, pero hintayin ninyo bago kayo manghihinayang dahil may dagdag pa rito. Para sa mga senior citizens na 65 years old pataas, ang buwan ng pensyon ay tataas sa PH 1,000, 1,000 bawat buwan. At para sa mga pinakamahirap na seniors na nasa listahan ng listahanan o ang mga solo pensioners na walang ibang pinagkukunan ng kita, maaaring mag-qualify pa sila para sa karagdagang supplemental cash assistance na maaaring umabot ng hanggang bawat buwan. 300 na nagdadala ng kanilang kabuuang tulong sa 1,300 kada buwan. Ngayon tingnan natin kung paano ito nagdadagdag. Kung isang taon kayong makakatanggap ng 1,000 bawat buwan,
iyon ay 12,000 bawat taon. Sa loob ng 10 taon, iyon ay 120,000, sapat na para bayaran ang inyong gamot, ang inyong pagkain o kahit bahagi ng inyong mga bayarin, hindi ito palayaw. Ito ay mahalagang kita na makakatulong sa inyo na mamuhay ng may dignidad sa inyong katandaan. At narito ang napakahalagang detalye na marami ang hindi alam. Ang Universal Social Pension na ito ay hindi kukuha ng kahit isang piso mula sa inyong SSS o GSIS pension kung mayroon kayon. Ito ay isang dagdag karagdagang benepisyo na matatanggap ninyo kahit may ibang pension na kayo. Kaya kung mayroon kayong SSS pension na halimbawa 3,000 bawat buwan at kayo ay 61 taong gulang, ang inyong kabuuan ay magiging 8,000 bawat buwan. Iyan ang pagkakaiba ng bagong batas na ito. Ang susunod na tanong na siguradong nasa isipan ninyo ay ito. Kailan ko ito matatanggap at paano? Napakahalagang pag-usapan ito ng maayos para hindi kayo mapag-iwanan. Ayon sa implementasyon schedule ng DSWD or Department of Social Welfare and Development, ang ahensyang namamahala ng program ito. Ang una at pinaka-priority na grupo na matatanggap ng Universal Social Pension ay ang mga senior citizens na 65 pataas. Sila ang unang bibilhin sa pagbibigay ng pensyon simula sa inaasahang rollout. Ang mga seniors na nasa pagitan ng 60 at 64 ay susunod na ipapatupad sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng unang rollout. Para sa pamamaraan ng pagbabayad, ang pamahalaan ay mag-aalok ng 3 opsyon. Una, ang direktang cash na matatanggap sa designated payout centers sa inyong barangay o munisipyo sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines o DBP Development Bank of the Philippines. Pangalawa, ang bank-to-bank transfer para sa mga seniors na may savings account na. At pangatlo, ang e-wallet transfer sa pamamagitan ng GCash o Maya para sa mga mas komportable sa digital na paraan. Ang rekomendasyon ko sa inyo, lalo na kung mayon kayong pamilya na makakatulong sa inyo, ay mag-set up ng sariling bank account sa Land Bank para mas ligtas at mas madali ang inyong buwanang pensyon. On isang mahalagang babala, huwag kayong magtiwala sa mga taong maglalapitan sa inyo at mag-aalok na i-process ang inyong application para sa bayad. Ito ay libre. Walang bayad ang pag-apply para sa Universal Social Pension at ang lahat ng opisyal na proseso ay nangyayari sa inyong lokal na OSCA, Office of Senior Citizen Affairs, o sa inyong barangay hall. Kung may humihingi sa inyo ng pera para dito, iyon ay scam at dapat ninyong iulat sa autoridad. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-practical na bahagi ng lahat. Paano mismo mag-apply? Huwag kayong matakot sa proseso. Mas madali ito kaysa sa iniisip ninyo. Una sa lahat, pumunta kayo sa inyong lokal na OSCAR office o sa DSWD office ng inyong lungsod o munisipyo. Dalhin ninyo ang sumusunod na mga dokumento. Una, ang inyong valid na government ID na nagpapakita ng inyong edad. Pwede itong senior citizens ID, passport o birth certificate na may official transcript. Pangalawa, ang inyong barangay certificate of residency na nagpapatunay na kayo ay nakatira sa nasabing lugar ng hindi bababa sa 6 na buwan. Pangatlo, kung mayroon kayo ang inyong SSS o GSIS number, bagamt hindi ito mandatory para sa Universal Social Pension, makakatulong ito sa mas mabilis na pag-verify ng inyong record. Kapag nandoon na kayo, bibigyan kayo ng application form para sa social pension. Punan ninyo ito ng maayos at kung kailangan ninyo ng tulong sa pagpuno, huwag mahiyang humingi sa mga staff doon. Sila ay sinanay para tulungan kayo. Pagkatapos ng submission ng inyong application, bibigyan kayo ng official receipt o acknowledgement slip. Itago ninyo ito ng maayos dahil ito ang inyong katibayan na nag-apply na kayo. Ang processing time para sa bagong applications ay karaniwang 1 hanggang 3 buwan. Pagkatapos niyon, makakatanggap na kayo ng notification tungkol sa inyong approval at ang petsa ng inyong unang payout. Kung hindi kayo nakakatanggap ng anumang balita pagkatapos ng 3 buwan, bumalik sa OSCA at i-follow up ang inyong application. Huwag kayong mahiyang mag-follow up. Ito ay inyong karapatan at pera ng gobyerno para sa inyo. Para sa mga seniors na physically hindi na kayang lumakad sa opisina, ang magandang balita ay maaaring pumunta ang isang kinatawan ninyo. Maaaring ang inyong anak, apo, o kahit isang pinagkakatiwalaang kaibigan upang mag-apply sa ngalan ninyo. Kailangan lang ng isang special power of attorney or simpleng authorization letter
kasama ang photocopy ng inyong mga dokumento. Ngayon, kailangan ko kayong bigyan ng mahalagang babala tungkol sa mga sitwasyon na maaaring magbawas o maalis ang inyong benepisyo. Ito ay tinatawag na clawback provisions at mahalaga na alam ninyo ito para hindi kayo magulat sa hinaharap. Una, kung natuklasan ng DSWD na nagbigay kayo ng maling impormasyon sa inyong application. Halimbawa, naglagay kayo ng maling edad, maling address, o hindi ninyo inihayag ang inyong ibang existing pension. Maaari nilang suspendihin ang inyong Universal Social Pension at maaari pa kayong hilingang ibalik ang mga natanggap na halaga. Kaya naman siguraduhin na totoong-totoo ang lahat ng impormasyon sa inyong application. Pangalawa, ang mga seniors na may combined monthly income na higit sa isang tiyak na threshold, ang eksaktong halaga ay nakasalalay pa sa mga implementing rules na ilalabas ng DSWD ay maaaring maapektuhan ang kanilang eligibility. Ang Universal Social Pension ay dinisenyo para maabot ang lahat, ngunit mayroon pa ring ilang income considerations para sa mga mataas ang kita. Para sa karamihan ng ating mga ordinaryong senior citizens, hindi ito magiging problema. Pangatlo, kung lilipat kayo ng tirahan sa ibang bayan or lungsod at hindi ninyo i-update ang inyong address sa OSCA, maaaring ma-interrupt ang inyong pension payments. Kaya naman bawat beses na lilipat kayo agad na i-update ang inyong impormasyon sa pinakamalapit na OSCAR office. At pang-apat, ito ay para sa mga seniors na may kasalukuyang SSS o GSIS pension. Siguraduhing malaman ninyo ang inyong exact combined income dahil ito ay may implication sa inyong income tax. Sa ilalim ng batas, ang social pension mismo ay tax-exempt. Ngunit kung ang inyong kabuuang kita kabilang ang lahat ng inyong iba't ibang pensyon at benepisyo ay lumagpas sa personal exemption threshold ng BIR, maaaring kailanganin ninyong mag-file ng income tax return. Ang pinakamainam na gawin ay kumonsulta sa isang accountant o sa pinakamalapit na BIR office para masigurado na tama ang inyong tax situation. Ngayon naman, ibahagi ko sa inyo ang ilang tips na makakatulong sa inyong mapakinabangan ng husto ang inyong Universal Social Pension at lahat ng inyong iba pang retirement benefits. Una, alamin ninyo ang lahat ng inyong ibang benepisyo bilang senior citizen. Bukod sa Universal Social Pension, mayroon kayong karapatang sa 20% discount sa mga gamot, pagkain sa mga restaurant at transportasyon. Mayroon din kayong exemption mula sa Value-Added Tax o VAT sa mga essential na pagbili. Kung hindi pa ninyo nagagamit ang inyong Senior Citizens ID para sa mga discounts na ito, simulan na ninyo ngayon. Ang tipid na maidudulot nito bawat buwan ay katumbas ngang piso na karagdagang kita para sa inyo. Pangalawa, para sa mga may SSS pension, tandaan na mayroon ding quarterly pension adjustment na maaaring makuha ninyo batay sa inflation rate. Kontakin ang inyong pinakamalapit na SSS branch at itanong kung ang inyong pensyon ay naka-adjust na sa kasalukuyang inflation rate. Maraming seniors ang hindi alam ito at nananatili sa mas mababang halaga kaysa sa dapat nilang matanggap. Pangatlo, ang mga GSIS pensioners na may mga natulog na lumpumi benefits or return of contributions na hindi pa nila naa-apply gawin na ito ngayon. Pumunta sa GSIS at itanong kung mayroon kayong anumang unclaimed benefits. Hindi ito bihirang mangyari at maraming pensioners ang nagulat na mayroon pa ang libo-libong piso na naghihintay sa kanila sa GSIS. Pang-apat, kung mayroon kayong apo o anak nagtatrabaho abroad at nagpapadala ng remittances sa inyo, siguraduhin na ang pera na ito ay hindi nag-a-affect sa inyong pension eligibility sa pamamagitan ng pagkonsulta sa inyong OSCA. Sa karamihang kaso, hindi ito isang problema, pero mas mabuting malaman kaysa mapag-alaman mamaya. Bago tayo matapos, kailangan ko kayong sabihan ng isa pang bagay na kadalasan ay hindi alam ng ating mga seniors ang karagdagang health benefits na dumarating kasabay ng Universal Social Pension Program. Sa ilalim ng expanded program, lahat ng Universal Social Pension recipients ay automatikong magiging PhilHealth members kung hindi pa sila kasalukuyang miyembro. At ang PhilHealth Premium para sa kanila ay babayaran ng gobyerno. Ibig sabihin, libre ang inyong health insurance. Kabilang dito ang inpatient benefits para sa ospital, outpatient consultations at mga espesyal na pakete
Para sa mga sakit na karaniwang nagtatampo sa mga matatanda tulad ng hypertension at diabetes maintenance packages. Bukod pa rito, ang mga senior citizens na naka-enroll sa Universal Social Pension ay may priority access sa mga libreng check-up at medical missions na regular na inoorganizan ng DOH at DSWD sa iba't ibang barangay. Huwag palampasin ang mga ito. Maaaring makaligtaan ninyo ang maagang deteksyon ng isang sakit na kung sana ay maaga kayong nagpatingin, mas madali at mas mura ang magagamot. Mga mahal nating seniors, nais kong tapusin ang video na ito sa isang simpleng mensahe mula sa puso. Kayo ay karapat-dapat sa lahat ng benepisyong ito. Kayo ay nagbigay ng inyong buong buhay para sa inyong pamilya, para sa inyong komunidad, para sa ating bansa. At ngayon ang pamahalaan ay kumukuha ng isang malaking hakbang upang tiyakin na ang inyong katandaan ay puno ng dignidad at seguridad. Huwag kayong mahiyang kumuha ng tulong. Huwag kayong mahiyang mag-apply. At huwag kayong payagan ng sinuman na sabihin sa inyo na hindi kayo karapat-dapat dahil kayo ay karapat-dapat. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, mga kasamahan, mga kapitbahay na senior citizens, lalong-lalo na sa mga katulad ni Aling Nena na maaaring hindi pa alam ang mabuting balitang ito. Dahil sa pagbabahagi ng tamang impormasyon, nakakatulong tayo sa isa't isa na mamuhay ng mas maayos. Kung meron kayong katanungan, ilagay ninyo ito sa comment section sa ibaba. Susubukan naming sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan. At kung gusto ninyong malaman pa ang higit tungkol sa SSS, GSIS at iba pang retirement benefits, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi kayo mapalampas ng kahit isang mahalagang update. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ingat kayo lagi at nawa ang bawat araw ng inyong buhay ay puno ng kalusugan, pagmamahal at kasaganaan.